Ano nga ba ang hinihingi sa atin ng Diyos right now? Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. So pag-usapan po natin ay Christian ethics. Ito po yung hinihingi sa atin ng Diyos right now. Ipamuhay si Kristo. Now sa seminary po namin, ito po ay isang subject. Well, depende, no? Maraming beses akong kumuha ng Christian ethics sa iba't ibang eskwelahan. Pero usually sa seminary, isang subject po yan, isang semester po yan. Yan lang po ang pinag-uusapan, Christian ethics. So, any study that answers the question, what does God require us to do? Anong hinihingi sa atin ng Diyos? Anong nire-require sa atin ng Diyos? And what attitudes does He require us to have today with regard to any given situation? So, sa bawat sitwasyon ng ating buhay, yun yung tanong natin, Lord, what is the right thing to do? So, ganun lang po kasimple yung Christian ethics. What is the right thing to do? What is the moral thing to do? Ano ba yung desisyon na gagawin ko na nagbibigay ng kaluguran sa inyo? Pag sinabi nating ethics, ano po ito? Moral. It has something to do with morality. Yung Diyos po, merong moral standard. Meron siyang basihan, standard, na lahat tayo nag-a-adjust doon sa kagustuhan ng Diyos. Now, sabi po ng Biblia sa Micah chapter 6 verse 8, He has told you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? But to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. Ipinakita niya sa iyo, o mortal, taong mortal, kung ano ang mabuti. At ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo? Kundi ang gumawa ng may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng inyong Diyos. Yung Diyos po, may nire-require po siya sa atin. Yan po yung Christian ethics. Yan po yung klase ng pamumuhay na ninanais ng Diyos na ipamuhay natin. Now, ito po yung una nating teaching ngayong araw. God's moral law o yung standard ng Diyos, yung ethics ng Diyos, biblical ethics. God's moral law brings beauty to the world. Ang Diyos po, nung nilikha niya yung mundo, yung buong creation, meron po yung natural law. Yung natural law po, yun po yung nag-govern, kumbaga yun yung sinusunod ng buong creation, yung natural law. Dito po sa planeta natin, pag naghagis ka ng mansanas, according to the natural law, bababa yun. Babagsak yun. Law of gravity, no? Pag naghagis ka ng bato, babagsak. So, merong nag-govern na batas dito sa ating mundo in terms of nature or natural law. Now, pagdating sa moral, the right thing to do, meron ring law, meron ding batas ang Diyos na dapat sinusunod ng tao. Now, yung buong creation, sinusunod yung natural law of God or laws of nature. Ang problema yung tao, ayaw sumunod sa moral law of God. No? Bakit po? Kasi nagrebelde talaga tayo sa Diyos eh. Nung nagrebelde tayo sa Diyos, nakaka-addict yun yung kasalanan. Naalala ko nung isang araw, yung anak ko, 2 years old, hindi ko pinapatikim yan ng ice cream, chocolate, Coke, no? Kasi alam ko na pag kumain niya ng Coke or uminom ng soft drink or tumikim ng ice cream or chocolate, ayaw niya na ng mga masusustansyang pagkain, no? Kaya ganun yung disiplina ko sa kanya. Nakita ko siya one time, gaganunin niya yung ice cream ng daliri niya. Pagkakita ko agad, sinabay ko agad siya. Sabi ko, don't do that. Kaso nga lang, naunahan niya na ako, naisubo niya na. Natikman niya na yung ice cream. Natikman niya na yung sarap nung ipinagbabawal na. Yun yung tinatawag ko ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Pag natikman mo yung ice cream, tuloy-tuloy. Ayun na nga, iniyakan na ako ng iniyakan ng anak ko. Nung natikman. Ganun po yung kasalanan, nakaka-addict. Once na nagawa mo siya, simula nung nagrebelde ang tao laban sa Diyos, puro kasalanan na lang ginagawa ng sangkatauhan. Kaya yung beauty, yung kagandahan ng mundo, kasama ng, nagpumasok na yung suffering, death,
sumama na along with sin yung lahat ng uri ng kasamaan. Kaya pumapangit yung mundo because of sin. Pero kapag tayo ay bumalik sa moral law of God, ay babalik rin ang kagandahan dito sa mundo. Yan po ang kadahilanan kung bakit isinugo ng Diyos Ama ang Panginoong Jesucristo para palaganapin ang kaharian niya dito sa mundo. God's kingdom conquers the nations. Yung kaharian ng Diyos, sasakupin yung mga kaharian ng tao. At yan po ang panalangin na tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po rito sa Matthew chapter 6 verse 10, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ano pong ibig sabihin nito? Ang kingdom ethics, Christian ethics, Christ, God's biblical ethics, gusto ng Diyos na ipamuhay dito sa lupa. At lahat ng nakakasumpong sa kaharian ng Diyos, lahat ng nakakapasok sa kaharian ng Diyos, nagiging membro ng pamilya ng Diyos, nire-require ng Diyos na ipamuhay yung Christian ethics. Yung ethics, yung morality ng Diyos, yung standard ng Diyos. So, God's kingdom conquers the nations. Yan po ay utos din ng ating Panginoong Jesucristo sa mga disipulo, sa atin. Sabi ni Jesus Christ, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations. Lahat daw ng mga bansa na nagrebelde sa laban sa Diyos, na puno ng korupsyon, na puno ng samot-saring mga kasalanan na nagpapahirap sa mga tao. Sabi ni Jesus Christ, disipuluhin nyo sila, ibalik nyo sila doon sa moral law of God. Ibalik nyo sila doon sa original na intention ng Diyos. Disciple them. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Bumalik kayo sa Christian ethics, biblical morality. Bumalik kayo sa Diyos, teaching them to observe. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Ito po ay parte ng pananakop ng Panginoong Jesucristo, yung pagsakop niya sa lahat ng mga bansa at maipanumbalik sila sa original na intensyon ng Diyos. To make this world a beautiful place, a beautiful world, na yung mga tao sumasamba at nagpupuri sa ating Diyos at sumusunod sa kanyang kalooban. Point number 3, all nations will submit to God's moral law. Yan po yung future natin. Lahat ng mga bansa ay madidisipulo. Matuturuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo at magpapasakop sila sa moral law ng Diyos. Kaya kahit anong korupsyon ang nakikita natin sa paligid, kahit anong klaseng kasamaan ang nakikita natin sa ating paligid, we can be sure that someday, simula ngayon paunti-unti hanggang sa dumating yung panahon na lahat ng mga bansa sa mundo ay nasakop na ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo at lahat ng mga bansa nagsisimulang ipamuhay ang biblical na kaparaanan ng pamumuhay, biblical ways of living, o tinatawag rin nating Christian ethics. All nations will submit to God's moral law. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid? Number 1, work for the government of Christ. Marami po sa atin nagtatrabaho sa gobyerno, gobyerno ng Pilipinas. Marami sa atin nagtatrabaho sa mga kumpanya, private companies, self-employed yung iba. Pero mga kapatid, lahat po tayo nagtatrabaho sa gobyerno ni Kristo kahit nasa ang lugar ka pa. Sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on His shoulders. Sino po ito? Si Jesus Christ. Ang ating Panginoong Jesucristo ipapanganak. Ito po yung nangyari 2,000 years ago, ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang paggogobyerno, ang pamamahala, ay maaatang sa kanyang balikat. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Lahat po tayo na nananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay nagtatrabaho sa gobyerno ng Panginoong Jesucristo. At ano po ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo? Ano pong ginagawa ng gobyerno ng Panginoong Jesucristo? Labanan lahat ng kasamaan dito sa mundo. Talunin ang kasalanan, ang kasamaan, ang korupsyon dito sa mundo. At hanggang sa ang maiwan na lang ay ang gobyerno ni Kristo.
Dalawa lang naman ang gobyerno dito sa mundo eh. Gobyerno ng tao, ng kasalanan, o gobyerno ni Kristo. Lahat tayo ng mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, hindi po tayo, yun lang yung nakakalungkot sa mga Pilipino, laging nakatutok sa gobyerno, sino namumuno niyan, identity politics, no? I'm pro this, anti this. Pero mga kapatid, lahat po tayo, ang bias natin dapat sa gobyerno ni Kristo. We are pro the government of Christ. We are anti the government of men. The government of people na punong-puno ng korupsyon. Lahat tayo nagtatrabaho sa gobyerno ni Kristo at ang pinaglalaban natin ang gobyerno ni Kristo. Napakatandaan natin sa kaharian ng Diyos, may king, may government, may governed citizens. Tayo po yung citizens. At merong law, merong batas. At ang batas po na sinusunod natin ay ang batas ng Panginoong Jesucristo. So, work for the government of Christ. And number 2 po, fight evil by cooperating with Christ. Tayo po, hindi tayo nakikipaglaban sa kasamaan at sa korupsyon ng tayo lang. Actually, invited nga lang tayo eh. Si Jesus Christ po, siya yung nasa frontliner. Siya yung pinakaunang nakikidigma laban sa kasamaan. Tayo po, in-invite niya para maging mga sundalo niya. Tagasunod niya. Makikiko-operate lang tayo. Magjo-join lang tayo sa gawain ng Panginoong Jesucristo. So, we fight evil by cooperating with Christ. Nagko-cooperate lang tayo. Tandaan natin, dahil laban ito ni Kristo, si Kristo ang magwawagi dito sa mundo. Kahit anong korupsyon na nakikita natin sa mundo, malulupig at malulupig yan. At ang katunayan po na tuluyang malulupig lahat ng kasalanan at kasamaan at korupsyon sa mundo ay ang muling pagbubalik ng ating Panginoong Jesucristo. When He comes, everything will become perfect just like Genesis chapter 1. Maibabalik tayo sa original na intensyon ng Diyos, original plan ng Diyos na lahat tayo sumusunod sa biblical law or Christian ethics or God's moral law. So, fight evil by cooperating with Christ. Kung ano man ang kasamaan na nakikita natin sa paligid, kalaban natin yan. Number 3 po, fulfill the law of Christ, which is love. Minsan na iniisip natin, ano ba yung batas ng Panginoong Jesucristo? Yung batas po ng Panginoong Jesucristo, basically sinamarize na ni Jesus Christ yung lahat ng mga batas sa Bible. Gusto mo ba na matupad lahat ng iyon, ng kautusan sa Biblia? Mahalin mo yung Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. So pag minahal natin ang Diyos, minahal natin ang ating kapwa, natupad na rin natin ang batas ng Panginoong Jesucristo. So fulfill the law of Christ. Nag-iisip ka ba kung nagagawa mo yung batas ng Panginoong Jesucristo, simulan mong magmahal. At pag minahal mo ang iyong asawa, ang iyong anak, mga tao sa paligid mo, churchmates mo, workmates mo, ginagawa mo na ang batas ng Panginoong Jesucristo. Natutupad mo na yung moral law of God, yung Christian ethics. So, fulfill the law of Christ, which is love. Now, para po sa ating discussion, gusto kong exercise natin yung imagination natin. What would our society look like if every nation fully submitted to God's moral law? Yan kasi yung future natin eh. Anong itsura ng mundo? Habang, maraming mga bansa ang nagpapasakop sa moral law ng Diyos. Pag na-imagine mo yung future, tingnan mo yung sarili natin, yung sitwasyon natin ngayon. Ang tanong, what can you do to make this world a better place? Marami pong application yan. Simulan mo sa pagmamahal sa iyong anak at asawa. Simulan mo sa iyong trabaho. Simulan mo sa iyong sarili. So practically speaking, what can you do to make this world a better place? Since doon naman din tayo patutungo. Anong pwede mong gawin ngayon? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for your perfect moral law that brings order and beauty to the world. I pray for our nation, that your kingdom will rule in every area of society. Help me to stand against evil and corruption, to live with integrity, and to reflect Christ's righteousness in all I do. Give me wisdom and courage to advance your kingdom in my country. May my actions, words, and choices align with your will.
Let all nations submit to your law, so that justice and peace may reign. Use me as an instrument of your righteousness. And Father, let the change begin in me. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Sir Norberto. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Mga kapatid, pagpalain kayo ng ating Panginoon at siyang magbigay sa inyo ng katagumpayan ngayong araw. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.